Magandang umaga sa inyong lahat, mga parts. It's been so long na hindi ako nakapag-vlog. I don't know kung busy ba ako, tinatamad lang ako kung anong mga topic na gusto kong i-topic. For sure, magiging topic to ngayong araw kasi uulanan tayo. Medyo makulimlim. In fact, masarap mag-ride kung medyo makulimlim kasi walang init, tapos mahangin ang weather natin ngayon, mga parts. Pupuntahan natin ngayon, dalawang agenda natin ngayon, actually tatlo kung kaya pa. May paparap tayong fairings dito, tapos punta muna tayo sa ano ngayon, sa St. Luke's. Pupunta tayo na St. Luke's, mga parts. Kukunin ko lang yung aking pinapirmahan dun sa doktor. After St. Luke's, pupunta tayo sa Unicos Garage kasi ipapaano natin to, paparepaint natin uli yung mga scratches na konti lang naman kasi under naman siya ng ano pina-insured ko pala to sa ano. Magaling yung insurance ko. Kasi yung insurance ko, dun sa na-recommend kasi sa akin ng mga kaibigan ko, ang ginawa nila, ang presyo na nilagay nila, presyo ng second hand na motor, 270,000 ang total wreck ng cost. Samantalang dun sa insurance na Vanguard, yung sa akin na kinuha, 300 plus, 360 yata. Kung magkano yung total amount ng motor, yun ang binigay niya sa akin na presyo, which is mahal lang siya ng ilang thousand. Siguro kung yung isa, yung in-offer sa akin 9,000, ito 13,000, which is good na. Tapos makulit pa. Asan na yung ano mo, sir? Pa-insured natin, ipaano natin, ipa-paint na natin yung motor mo. Ganun sila kakatindi, yung Vanguard. Try nyo kaya. Mahal pero solid. Maganda yung reviews sa kanila. Sobrang ganda. At hindi naman ako pupunta doon kung magsasayang lang ako ng pera, di ba? Yun nga, in-explain ko nga sa kanila na yung Unicos Garage, ano siya, mahal na nagpipintura yon. So pinakita ko yung motor, nagaganda naman sila. Sabi pa niya, oo nga sir, papinturahan natin yan. Kaya pupunta tayo sa Unicos after this, St. Luke's. Tapos yan natin, i-try natin i-estimate kung magkano to. Konti lang naman to, pero hopefully hindi siya ganun kamahal. Kasi itong motor natin umabot na ng 20,000 parts 20,000 na yung repainting nito total, no, 23,000 to be exact. Mahal pa rin. Presyong kotse pa rin siya. Ayun lang. Pag nagpahilamos ka ng kotse, yung 20,000 mo sobrang ganda na nun. Sa akin motor lang, hindi pa hilamos yun. Kasi itong pintura kasi ginamit dito, mga parts, dito sa Kimco Exciting natin, kahit hindi mo na ipaceramic to, i-buffing mo lang, makikinis siya talaga. Kahit madumi tingnan to, makikinis pa rin. Ganun kaganda yung pintura na biniligay dito. Nagano pala ako, nagka-canvas ako ng second hand unit na hindi ko kailangan ng brand new, mga parts, kasi ano lang to, second hand na second motorcycle na pwede kong gamitin talaga araw-araw. Kasi itong motor natin hindi pwede pang araw-araw to kagaya ngayon, hindi tayo makasingit, diba? Kawawa naman ako. Tiis pogi lang talaga to. Pwede ako sumingit pero ayoko ayoko ma-outbalance Medyo maingat ako sa ganitong mga bagay na na senaryo. Kaya as much as possible ayoko talaga.
So, hinahayaan ko na lang sila magsingit-singit. Pero pag talagang maluwag naman, pwede naman. Pero ayoko kasi na pagdating sa kanto ako yung nakaharang kasi maliit na yung daanan. Tapos yung mga nasa likod, busina ng busina. Ayoko nakakabwisit sa may ibang rider. So, again, balik tayo sa another possible motorcycle na gusto ko. Sabi ng mga kaibigan kong mga makukulit, gusto nila Vespa. Pusang iring, ganyan nga lang, okay na basta may gulay board. So tumitingin ako ng S125 na Vespa. Isa sa mga reklamo nila, parang Kinko din, yung shock absorber. Ayokong masuffer yung likod ko tapos mag-purchase ka na naman ng panibagong shock absorber para lang maging comfortable yung sasakyan. So medyo sensitive yung likod ko talaga kasi una-una sinabihan na ako ng doktor na bawal sa iyo magmotor. Isipin mo, bawal daw sa akin magmotor, di ba? Ang ganda-ganda, ang galing-galing. Kung mag Vespa 125 ako, more or less yung pinakamura na sa market, yung 100 plus. Tapos papa-upgrade mo na lang yung CVT, yung pangloob, gaya nung ginawa ni Johnny sa kanyang S125, plus yung baka mag-pro fender uli na shock absorber. In fact, iniisip ko nga yung sa yung sa Bristol, yung Vintaggio na version 2. Ang ganda. Alam mo kung bakit maganda yun? Maliban sa 150cc siya, 150cc siya mga parts, meron na siyang traction control. Tapos may ABS both sides, front and rear. Ang ganda nun. Pag ganun actually iniisip ko nga yun 100, gusto kong puntahan sa Caloocan actually this week. Gusto kong makita kung magkano talaga ang cash niya. Yun ang typical na need ko na motor kasi may traction control. Kasi sabi ko sa inyo, pag ang motor talaga may traction control, nakakatulong talaga yan sa mga skid ang Vespa walang ganun maingat ako sa ganung bagay kasi ayoko ma-slide. Ayoko ma-slide. Tapos pag may traction control yung yung motor mo, mas nakakatuwa yun. Para mas okay siya sa tawag nito, sa safety. Kaya mas prefer ko ng ganun. Bakit ako kailangan ng kailangan ko ng second hand na motor? Gusto ko kasing maging flexible sa daan. So like yung nangyari sa atin ngayon, hindi ko masyado masingit-singit kasi hindi ako sumisingit talaga. Hindi ako yung tao na sumisingit sa kalye. So lang ako talaga, safety rider lang tayo mga parts, as much as possible. Kasi hindi naman ako nagmamadali lagi Tapos kung may event naman ako, lagi ako on time, never ako na late sa shoot. So kaya ganun, okay lang sa akin. Paano ako makalabas niyan? Sasagasaan ko yan. Harap tayo ng guard dito. Matutumba ko to, pasensyahan na lang Hindi siya makakaano tuloy. Tingnan mo, hindi siya makaka-park. Sige. Sige pa. Sige pa. Okay. Matatamaan na to. Ewan ko ba rito sa motor na to, hindi naman dapat to dito, hindi tuloy ako makalabas. Hindi, kaya pa. Pusang iring ka.
Ayan. Ayan, dapat sa'yo. Ituloy makapasok yung kotse. Minsan, mga parts, kung magpa-park tayo, siguraduhin nyo na hindi kayo nakakaabala ng tao. Kahit sa ang parking, mga parts, kahit sa kapitbahay nyo, huwag kayong maging pasaway. Maliit man yung motor mo o malaki, kung nasa parking area ka at alam mo namang walang magnanakaw ng park ng motor mo, huwag mo na i-lock. Kasi may posibilidad na ita-transfer yung motor mo pag hindi makalabas yung isang motor. Talagang hinarangan ako eh. Hindi masyadong considerate sa mga bagay-bagay. Lahat ng bagay maging considerate tayo. Maging tao lang tayo. Okay na yun. Alright, punta na tayo sa Unicos Garage. Hi mo, hi. Okay lang, okay lang. Ganda rin ng click oh. Mag-click na lang kaya ako. Total, hindi naman ako maarte sa itsura eh. Importante sa akin, magagamit ko ng maayos. Hindi pa nakawin. Diretso tayo sa Unicos Garage. Makikita nyo na naman yung mga pinipinturahan nila doon. Mga Camaro, Ferrari, mga ganun lang naman yung mga tinitira nila doon. Pang mayaman talaga. Hindi naman tayo mayaman, nagikiyaman lang tayo mga parts. Gusto ko yung ano, Peugeot or yung 125 na ano, na Lambretta. Ayoko ng Vespa talaga eh. Daming babaguhin sa loob. Pang-pogi lang yung Vespa. Ito pang-pogi lang yung Vespa. Kung hindi ka kagwapuhan, mag-Vespa ka, pogi ka tingnan. Joke. Panlait ano. Cheche. Ay, Diyos ko. Pero pag pogi ka, tapos naka-Vespa ka, ay ba mas lalong pogi ka. Yun ang kagandahan doon. Ayun, Vespa na pula oh. Yan ang gusto kong kulay eh. Mahilig ko sa pula parts eh. Ano ba? Pag pogi ka, tapos naka-Vespa ka, abay, pogi mo na. Pagtanggal mo ng ano, pagtanggal mo, alam mo yung naka-appreciate na sa iyo yung mga tao kasi ang gwapo ng motor mo. Kasi gwapo ng motor, naka-Vespa parts. Pagtanggal ng helmet, gwapo din. Yummy. Pero kung hindi ka kagwapuhan, pagtanggal mo ng helmet tapos naka-Vespa ka, pag sabi ng mga tao, ang gwapo ng ano, upgraded lahat. Naka-Vespa. Tanggal ng helmet, gwapo pa rin ng Vespa. Ang focus nasa motor na lang eh. Wala na sa kapugihan eh. Ay, joke ulit. Pero pogi ka talaga, naka-Vespa ka eh. No? Kaya ayoko mag-Vespa kasi pupugi ako dyan. Ayokong pumugi. Okay na ako sa ordinaryong nilalang. Ayoko nang pumugi. Tsaka mukha kang mayaman talaga yun. Small time, ano lang tayo, small time person. Small time individual. Ay, Diyos ko. Naka-sale na naman si... Uy, pusang ering. Punong-puno sila, Brad. Punong-puno sila. Magpaayos ba to?
Alright, natapos din tayo sa Ryan's Decals as always. Kaso parang siningil nila ako ng mas mahal ngayon. 1.5 ang singil nila sa akin ngayon, parts. Samantalang dati maliit lang, 700. Tapos na project, natabunan na rin yung gas-gas dito sa akit ng Butcho. Ayun na, okay na tayo. Wala na tayong problema mga parts. Goods na, goods to go na, goods to go. So hanggang dyan na lang tayo mga parts. Thank you for listening again, and hope to see you soon. Alrighty, thank you so much. Always remember, stay safe, ride safe, and God bless. Bye.